In a world of cute fur babies and Instagram purrs, it's easy to forget the flip side. Behind the filters lies a tale of stray souls navigating life's alleyways. Now, my friends, step outside the cozy confines of our dwellings and you'll encounter a different reality, unveiling the two-sided coin of animal companionship. The Philippines has more than 12 million stray cats and dogs, making the task of rescuing all of them an impossible feat. The alarming population of stray animals, coupled with the role of dogs in spreading rabies, highlights the public health hazards these animals may pose to humans. According to the World Health Organization, dogs are the primary source of human rabies deaths, contributing up to 99% of all rabies transmissions to humans. Due to this, the fear of getting rabies remains very much alive, further contributing to the worsening stigma surrounding stray animals. Solo rescuer ako ng SWS dati, no? Lahat ng pinarescue ni SWS sa akin ko dinadala sa Taytay. Sa Taytay pa yung bahay ko. So doon kami iniipon yung mga rescue ko hanggang sa umabot na ng 100. Napetisyon ako ng mga kapitbahay. So nabarangay na ako. So I decided to build the sanctuary. Sa Antipolo muna siya nilagay. Wala naman akong kinikita dito, bumubuhay sa akin asawa ko lang kasi wala naman din kaming anak, so focus na lang ako dito. Asawa ko nagwo-work sa Teletech. Nung malit pa ako kasi dog lover na talaga ako. And nag-start ako sa pagiging dog lover, yung lolo ko, yung tatay ko, kasi I am adopted child. Yung nag-adapt sa akin kasi matanda na, 116 years old. Nahulog siya sa bangin kasama yung aso namin noon. So gumabi na, wala yung tatay ko. Hinanap namin, wala. So yung aso, takbo ng takbo, hinihila kami. Akala namin nakahuli ng ibon or something na may siya. Hindi pa namin pinapansin. Pero nung huli, sabi ko baka nakakuha ng bayawak yan Tara, sundan natin. Si tatay nandun sa bangin. So, doon, parang naano ko yung tatay ko. Karamihan dito, stray dogs. So, nakita mo dyan sa lansangan, nangangalkal na basura, walang may-ari, puro galis. Lahat yan mga ngayon, kaya tanong ko, may may-ari ba yan? Wala. O pag wala, kinukuha ko na. Yung iba naman kasi dito din, marami galing sa mga dog pound, no? Like Bitas, Manila. May Antipolo dyan. Antipolo dog pound, Binangonan, lahat. May Kawayan, Bulacan, Cavite. Ano yan? Subject for euthanasia. So, tinutubos po namin para lang mabuhay sila. Ito, subject for euthanasia na to One day na lang. Nakaabot pa ako. Pag dog pound, pinakamababa namin kinukuha ang aso sa dog pound, 30 dogs o kaya 50 dogs. Isang biyahean lang yun. Malawak naman yung pasilidad namin. Yung food allocation na budget sa kanila, kinukulang. So, over na siya. Pag ganun kasi, yung mga magaganda na pinipili namin, pinopost namin sa para for adoptions. Pag yung mga katulad nito, under rehabilitation pa siya, hindi siya pwede pa-adapt. So ang mga napa-adapt na namin siguro more or less nasa 2,000 dogs na napa-adapt namin from the start. Ang pinapakain namin ulam sa kanila per meal, umaabot ng 30 kilos per meal. So 2 times a day, so 60 kilos ang isang araw nila. So 60 kilos times 65 pesos, yun yung budget nila sa ulam. Plus bigas pa, 2.5. Pero sa love, hindi lahat kasi sa dami nila, hindi ko. Pero lahat na yan, na isa-isa ko naman yan. Pero pag yung sinabi mong full attention each, parang hindi. Pero yung needs nila, like yung mga food, yung ligo, yung nagagawa naman. Kaya minsan talaga pag alam nyo ako tumatanda sa itsura ko, bata pa lang ako, 39 years old pa lang ako. Dahil sa mga itong sa problema.
Pag wala ng pagkakain, iniisip ko saan nakukuha ng pagkain nila bukas, pambayad sa mga bills. Marami, ang dami kong iniisip. Kaya medyo mas matanda pa ako sa nanay ko. Pero wala eh, dito ako masaya eh. Sa tagal ko na kasi nito, pag alam ko yung sakit, alam ko nang gagamotin. Ako na nagagamot. Pero pag yung hindi ko kaya, like kailangan ng dextrose, kailangan ng oxygen, kailangan ng operation, dinadala ko sa vet. To be honest, wala kaming permit ng Bureau of Animals. Bakit? Ang permit ng Bureau of Animals, it takes time. Although, my facility is ano na yan, kompleto na yan sa requirements nila. Ang hirap magpa-register kasi, required kasi ni Bureau of Animals is you should have 2 veterinary doctor on duty 24/7. Magkano ang sahod ng doktor? Eh sa pagkain pa nga lang, kulang na. Kinakakapos kami. Eh magsasahod pa ako ng doktor 2. 24/7 duty yun. So doon pa lang bagsak na ako. Actually, dito sa Pilipinas naman, 3 o 4 na shelter lang ang may buy permit eh. Yung post, yung Animal Kingdom, yung ano ba yun, yung isa, SWS, basta 4 lang yan. The rest, ang daming shelter pero walang mga permit ho yan. Kaya kami mga shelter para kaming NPA, no permanent address, palipat-lipat. Kasi, pag nakakarating kay Mayor, pipetition kami, mga kapitbahay, wala kami magawa. Etong shelter na to, nag-start sa Antipolo, sa may, sa may Zigzag Road, doon. Nireport kami sa, sa Antipolo Vet, nireport kami doon, pinuntahan nila kami, in-inspection kami, okay naman, pasado naman lahat. Yun nga lang, sabi nga natin, you cannot please everybody. So may kapitbahay na nag-iisa, nagreklamo. Dahil sa kapitbahay na yon, tanggal kami, lumipat kami sa Binangonan. Hindi mo talaga maano mga tao eh. Hindi nila maintindihan ang damdamin namin. Hindi nila maintindihan yung hirap namin. Na yung buhay namin sinakripisyo para sa mga to, pero sila walang pakialam. Yung pangit ang hinahanap, hindi tinitingnan yung maganda. Lalo pag hindi dog lover, hindi ka lang maintindihan. Kahit paliwanag mo na, ipakita mo ng ginagawa mo, hindi lang maintindihan yun. Wala sila pakialam kasi. Kami din naman nagsisikap na hindi mareklamo. Kaya nga, yung aso paggalagala dyan, nagpabakod ako para hindi maggagala-gala dyan sa kalsada, baka mareklamo ako. Pero, hindi ko sinasabing in the near future, maybe next month, maybe after 1 year, wala magreklamo, meron yan. Pagkaroon sila ng nagkikare sa kanila, yung pagkain nila regular na, nakakaligo sila, nakakapaglaro sila, hindi sila pakalat-kalat sa kalsada, hindi sila nababasa sa ulan, hindi sila nasasagasaan. Kaya ang shelter kami is, ang aming is love, care, adapt. Rescue, love, care, adapt. Yun yung aming motto. Maraming Pilipino na traditional, kung baga sa pagdating sa animals. Kukuha ka ng aso, nakakakita ka ng aso, itatali mo dyan kasi walang bantay ang bahay mo. Ngayon, pag di mo na kailangan, yung iba kinakatay, binibenta. Yung iba, nililigaw, hinahayaan dyan sa kalsada. Walang pakialam eh. They don't love the dogs kasi, sa totoo lang. Ang gusto lang nila, may pakinabang sila sa aso. May gwardya, yun lang yung nila. Pero, yung mahalin mo sila as family, wala. Kaya dumadami ang stray dogs kasi pag nakakita ng tuta, maganda, hihingiin. Maganda, alagaan. Pag malaki na, pangit na, hayaan na dyan sa kalsada. Kaya dumadami ang stray dogs. Yung iba nililigaw. Dinadala-dala sa malayo, kung saan lugar, pakapakawalan yung aso. So, dumadami ang stray dogs. Maraming, irresponsibleng pet owner. Marami. Sa Pilipinas, ayon sa aming survey, 20% lang yung responsible. Yun ang kulang sa ating bansa, no? Ang kulang ay educational about animals. Walang education yung iba. Walang campaign ang gobyerno para magkaroon ng educational campaign para sa mga aso. Walang programa ang ating pamahalaan. Kaming mga shelter owner or shelter o animal lover, kami lang yung nagpupursige ka. Naglalagawa pa kami ng tarpaulin para mag-ikakalat dyan na bawal sakta ng mga aso, bawal. Kasi karamihan mga
lalo sa probinsya, mga tao, kung ano lang yung tira nila, yun yung papakain sa aso nila. Kung tinik yan, o di tinik lang. Kung wala kang tira, o di wala kang kain. Yan ang ganyan ang the way sila mag-alaga ng aso. Kasi hindi kasi na tinuturing ng family. Tinuturing nila kasing pet. Iba kasi yung pet kaysa family. Pag pet, alagaan kita. Pag gusto ko, pag ayaw ko, sorry ka na lang. Pero pag family, whether you like it or not, you love, you care, you feed. Ganun po yun. Yan ang kinakasama ng loob ko. Kami mga shelter owner, kami tumutulong sa gobyerno kasi dapat gobyerno gumagawa nito yung mag-shelter. Dapat government ito. Pero ang ginagawa ng government dahil walang budget, dog pound. After 3 days, papatayin yung aso. Lahat ng aso na sa dog pound, pinapatayan pag walang nagtutubos. Kaya kami mga shelter owner, nagkukumahog kami. Kahit wala kami pera, tinutubos namin 500 per head. Yung pag nag-rescue kami, 50 aso, 500 per head yun. Sasakyan pa para madala dito. Ikaw, may alaga kang aso, kung responsible ka, hindi mo hayaan aso mo dyan pakalat-kalat sa kalsada at wala makain. Hindi mo hayaan itapon yung aso mo sa kabilang barangay o kaya sa kabilang bayan. Siyempre, pag tinapon mo yun doon, kakalat yun doon. Hindi kapon na kung babae, hindi nabuntisan na anak, dumami yung stray. So isa pa yan, walang programa ang gobyerno natin sa kapon. Walang libreng kapon. Kapon sa isang aso, pag ganito kalaki, nasa 3.5. Kami mga shelter owner, hindi namin kaya yun. Sa pagkain pa nga lang, hirap na. Kaya ang ginagawa namin, separate na lang. Ang ma-advise ko sa pet owners, mahalin nyo. Huwag nyong ipet ang aso nyo. Ituring yung family member. Kapamilya nyo, hindi alaga. Di ba ang pamilya mo, pag may anak kang nawala o kaya pinsan, hahanapin mo. Alam mong pinsan mong nagugutom, pupuntan mo, papakainin mo kasi pamilya mo yun. Alam mong pamilya mo may sakit, pupuntan mo at tutulungan mo kasi pamilya mo yun. Ganon din sa aso. Dahil pamilya ang turing mo, hindi mo hayaang masasaktan ng aso mo. Hindi mo hayaang magugutom yan. Hindi mo hayaang saktan mo yan. Kasi pamilya mo yan eh. Ang maitulong ng mga tao is, pag may nakita kayong aso dyan sa kalalansangan, huwag niyong batuhin. Pakainin niyo na lang kung may nanghingi. Kasi mga aso na yan, hindi naman magsalita yan eh. Gutom yan. Nangangalkal ng basura, bubuhusan ng mainit na tubig. Ang dami kong rescue ganyan. Pakainin niyo. Kung wala kayo pakain, pwede niyo i-post sa social media niyo. Kami mga shelter owner, nagtitingin lagi kami ng mga post kung saan pwedeng i-rescue. Kahit wala kaming pera, sinisikap namin ma-rescue yan. Iwasan nila yung mananakit ng aso. Iwasan nila yon kasi kawawa eh. Hindi nagsasalita yan eh. Ang ibibigay ng aso sa inyo, love. Kayo ibibigay niyo, hurt. Anong malay na mga yan? Hindi naman nakakaintindihan. So, bakit ang gutom pakainin? Ganun lang. Huwag mo gawin. Ang aso, hindi nangagat yan sa totoo lang. Hindi nangagat ang aso pag hindi yung sinasaktan. Sa totoo lang. Ito mga rescue dog na to, ang dami natatakot. Hindi. Mababait yan. Kahit nung rescue ko yan, hindi nangagat yan pag hindi nasasaktan. Parang tao din yan eh. Subukan mo yung tao naglalakad yan, suntukin mo, susuntukin ka rin. Di ba? Ganun yun. Ang aso ganun din. Hayaan mo siya maglakad yan, hindi ka sasaktan yan. Sa totoo lang, hindi ko kaya makakita ng aso na mamatay. Sakit. Pero sometimes, kahit ginagawa ko talaga lahat, namamatayan. Ako namamatay na ako ng aso din dito eh. Mga rescue kong nasagasaan, rescue kung may sakit na hindi na talaga kayang gamutin. Yung mga recommend ng doktor, ipatulogin na lang. Hindi ako, against ako sa patutulogin eh. So, kahit naghingalo na yan, hindi ko pinapatulog yan. Dinadala ko pa rin yan dito. Inalagaan ko yan. At least, sa huling hininga niya, naka-feel siya ng love. Ito na kaligayahan ko eh. Dito na ako masaya eh. Nagdurugo ang puso ko pag may nakitang kalat-kalat dyan. Ang impact sa akin pag na-rescue ko sila, masaya na ako. Nabigyan ko silang maayos na kalagayan, nabigyan ko silang maayos na buhay. Masaya na ako, napapa-adapt ko sila ng magandang buhay sa mag-a-adapt sa kanila. Kasi may screening process kami, hindi basta-basta mapapa-adapt eh. So alam namin na safe sila sa pupunta nila. Alam namin, o alam ko, ang pupuntahan niya ay ituturing siyang pamilya. Yun, masaya na ako doon.
so special. If I could begin to do something that does right by you, I would do about anything. I would even learn how to love. When I see the way you look, shaken by how long it took, I could do